pa siya? Half? Yes, One-fourth? half. Half? Half. Parang walang half. Parang ang puti Itsura niya. niya eh. Half ba yun? Half yan, half Baka yan. sinabi lang, uy, Pilipino ako, book niyo ako dyan. Joke lang. Ay, Robbie. Oy. Hindi, Alam mo na- naiintindihan niya. Robbie, when you get here, you know who to punch. Ika, Alam mo bakit ginanong ko siya? Bakit? Ginanong ko yung next spot. Tapos, what's next spot? Catch my kick. Parang ganun yung... We'll take 2 seconds. Oh, man. tayo. I this one up on my side. Bakit? Kasi sabi ni Robbie, Okay, nung singit to. what a nice... Hindi yung kuha ng mami. Gulat ka kapag kulay ego yan. Bigla. Nawa, Hindi Pinoy part kapag kulay siya. Enough Pinoy. Okay, Pinoy ka nga. Welcome to Pinoy Wrestling Reviews Episode 4. Okay. Episode 4. Parang 8 eh. Okay, so please welcome our guest for this episode. Ito yung isa sa mga veterans na Filipino Pro Wrestling. OG. Okay, so Dave, alam mo na natin, bigyan mo na natin ng background. Background, oh. Sige. Sino ba siya? Ikaw. Isa sa mga head coaches ng FPW Academy. Isa rin siya sa head trainer. Head trainer. Multi-time main eventer. Okay. Nakapag-wrestling na rin sa Japan. Putang ina kami. Wala pa kami. Hindi pa namin wrestling sa Japan, pero siya nakapag-wrestling na. Nakapag-wrestling na to sa Batanes. Sa Batanes. Nakapag-wrestling na to sa Candelaria, Quezon. Totoo to lahat by the way. Nakapag-wrestling na sa Legarda Basketball Court. Yung mga legit accomplishments naman. Di ba rin Ilang times siyang PWR champion doon? longest reigning? Longest reigning? Twice three. CM Punk, pare. CM Punk. Wala. CM Punk. Ano si CM Punk, hindi pa nag-PW champion doon. Ay, hindi pa nag-PW. PWR champion. 2 time ba? 2 time? 3 time. 3 time ba 2 time? Hindi ko alam. Ladies and gentlemen! Hinuhulaan natin. Hoy! Sige. Please welcome the best pure wrestler, Ralph Ibabayashi. Daisuke. Wala na. May ganun pa rin, di ba? oh, may ganun pa rin. Lumayan. Ano yung May Daisuke ganun pa yan? rin, may ganun pa rin. Oh, may dice. Ganun pa rin. May ganun pa rin. Same time. Okay. Hindi same, pero may dice to pa rin. Oh. Okay, kamusta ka naman, Ral? Okay lang ako. Wag mo muna kamustahin yung pa-confirm kung Confirm mo. Tama ba yung sinabi naming mga accomplishments? Oo. Accurate lahat yun. Yung yung PWR championship, ilang time din? 2 time lang. 2 time din. 2 time lang. Pa yung pangalawa longest rin. Pati yung Tapos- yung 2 times women's champion. Nabanggit namin, hindi ba natin nabanggit yun? walang pinapasok niya pa yung joke na ng 2 times sa babae, no? Hindi. Okay na. Wala lang. Twice lang siya nanalo ng women's championship. Hindi ba yun? Parang, Hindi. 2-time champion, 2-timer. Ay, Wala bang ganong hirit? wala. Wala. Too cheap yun. Hindi namin tinatolerate ang cheating Wala. sa podcast na ito. Okay, no to buy good. Ayaw namin yun. Respetuhin ang mga babae. Resetuin. Ang ganda ng intro dito. Minessage niya pa ako na napaka... Any future events, future matches. Yun. Meron tayong FPW secret show dito sa Secret Base. June 8. Manood kayo. For details, punta kayo sa FPW official Facebook group. Yon. May ka ba nun? May match ka ba nun? Hindi ko alam. Hindi ba na alam? Surprise Secret pa to. siya. Secret siya. Secret siya. Kaya by that time, announced na eh. So, kaya mag-join ka siya. Kaya mag-join kayo sa group. Para malaman nyo, may match ako. Ganda ng shirt. Yun na. Oo nga pala, Yes, sir. Classic idol shirt. Wala na. Di na siya in circulation. Ano to? Antique. Antique na to.
Kasi pwede sa antik na, wala ka na magpipiling ganyan. Wala. Hindi na. Ay, oo nga pala. Hindi Yan na yung siya bago. Hindi. Ito unreleased. Grabe naman. Unreleased. Ang Kay dami, kay Dwayne. ang dami Ah, ng Yung bagong edition. Toys and Collectibles. Oo. Wala ko sana, pero hindi siya na-release. Akala ko Kasi Yun yung- nagpa-collab kami, sabi niya, Idol. Ang ganda, sayang Okay. Tapos, gumawa siya ng prototype. Tapos next show, doon ako nag-waxy. So, Oo. mga ninekтай. So, hindi siya na-interest. Okay. Sayang na hindi mo na-showcase yung Well, bagong shirt, Teletubbies naman kasi. Oo nga. Ako kasi Teletubbies, hindi naman ako yun. So, brand ng Teletubbies. Ka lang, umasa lang wag ka din ng kasuhan. Kanilang habulin. Sa backstory ng match, ito. Ano pa panoorin natin? Ito, yung isa sa mga pinakamagandang matches ni Ralph Tay. Na-available na sa FPWS League Season 2. Sa YouTube. Sa YouTube, oo nga pala. Sa YouTube. Transfer Libre. Mabayashi versus Robbie Eagle. Yun. Oh, Bago tayo yes. start, anong backstory? May maibigay ka mong backstory? Eto, hindi naman siya backstory. It's just something na, long time fan ako ng The Mighty Don't Kneel, yung stable ni Robbie Eagles. I think fan ako, like, nung naging fan ako niyan, ang kilala ko lang na members is si Shane Hayes tsaka si Mikey Nichols. Di ko sure kung noong time na yun, member na si Robbie Eagles or member siya pero parang lower tier na yun. Di ako sure. Pero right now, siya yung isa sa mga pinasigat na members ng The Mighty Don't Kneel. Siya rin representative ng stable na yun sa Best of the Super Juniors sa New Japan na nangyayari ngayon. Kung siya sino-showcase ang best junior wrestlers sa New Japan Pro Wrestling. So, di ko nasusubaybayan masyado. So, di ko alam yung standing ni Robbie Eagles. Pero, syempre, para sa mga Filipino boys natin, sana manalo siya. Filipino ba siya? Half? Yes, One-fourth? half. Half? Half. Parang walang half. Parang ang puti Itsura niya. niya yun. Parang half ba yun? Half yan, half Baka yan. sinabi lang, uy, Filipino ako, book niyo ako dyan. Joke lang. Ay, Robbie. Oy. Hindi, Hey. Alam mo na- naiintindihan niya. Robbie, when you get here, you know who to punch. I'll translate everything for you. You know who to kick. Kasi mas sumisipa siya. James Idol Martinez said that Huwag mo na you're a piece of sabihin, shit. huwag mo na sabihin. Wala, off kayfabe naman tong... Sabi Pwede niya, naman, kung gusto nung nag-uusap kami, may parang kinolata or sinuggest. Throw a line, tapos iilag ako. Okay. Sabi niya, no. Sabi niya, why? Because I'd never throw a line. So, parang logical-wise, na since hindi siya nagto-throw ng line, as a wrestler, never siya nagko-close line. Never siya magsusuggest na spot na missed close line. Kasi Na alin? na missed close line. Okay. Kasi magmumukha siyang gago nun eh. Magko-close line na siya pag, hindi to matama. So, sabi niya, hindi ako maglalay. Alam ko may missed kick ata. Parang sumipa siya, umilag ako. Parang ganun. Pero yung throw line, parang sabi niya, di ako nanonuntok eh. Or hindi ako naglalay. Sipa lang. So, yun nga. You know how to punch. Wala yan. Sisipain niya kasi hindi siya nanonuntok. So, paano yun? Ano yun? Personal preference yun? Oh, Or personal mindset niya? preference yun. Ang hirap na, no? Kasi, Parang yun yung basic, no? one of the Academy. big, one of the Oh! basics. Oh. Pero kasi veteran na rin siya. Halos ilang years na rin siya sa gis. May story rin. Bago siya nag-close names. Oh, baka naman. Never pa siya sumusuntok? Kahit suntok lang? Hindi. Chin-up niya ako. Tsaka forearm. Yung suntok ko na. Okay. Makes sense. strike Forearm pwede. Strinike ko siya. Kasi ang balik niya sa akin, iba eh. Hindi niya ako sinuntok ng balik. May story rin pala involving James Idol Martinez sa Robbie Eagles. Well, indirectly. Kasi, nagpaalam rin siya ng moves out of respect. Syempre, veteran yun. Nagulat ako na nagpaalam siya moves. Is there anyone here who does the stuff that I do? I think may dalawa. One is the frog splash, which is si Johnny Vander. The second one, Yung 450 sa akin. the second one is yung what do you call sliced bread. Sinabi ko na
sinabi ka na nagsaslice bread si Idol. Saya, I won't do it. Saya, Robbie Eagles, sinuhutukin ka. parang, Tapos ginawa mo naman nung event na yun, di ba? hindi. Hindi ko alam. Baka tayo magkalaban. Oh, So, parang nagulat ako na, parang, wow, this guy is so respectful. Kasi, kung ako yun, parang, like, kailangan mo ba? I'm Robbie Eagles. Kasi sorry pero yung kung magsa-slice bread siya, parang, mas maganda. by default, no? By default, mas maganda. Isipin mo pa lang, matic siya. Matic siya. Pero hindi nag-ano siya nagkusa siya. Hindi ko nakawa. Kumove na yun sa inyo. Respeto ka. Ikaw, pag malaking, sorry. Ano? Pag naging malaking wrestler ka, ganun ka, sa tingin mong ganun ka, mas malaking wrestler yung, Hindi. Hindi. Parang ano pa rin. Kung visitor ako dun sa... Kung visitor. Kung guest ako dun sa promotion na yun. Kumbaga parang, may polite ako. Pangit kasi nung ganun eh. Sa ano yun, parang less chances of getting booked din yun. Sa bagay, no? Parang attitude. Word spreads fast sa wrestling. Kung kumalat na balita na kupal ka pala. Ito pa lang sa gantong podcast pa lang, malalaman mo na eh. Okay, so, start na natin. Play na natin yung video para Sige. Halita ako. Saka medyo mahaba to eh. So, ito yung panahon na mahaba pa intro ko eh. Bago ko pinakatsaan. Bago ka lumabas, Daisuke, no? Pinaiksi na ba yun? Pinaiksi ko kay Alvin. Kasi na-realize niya, haba nun tagal na lohan. Tagal na rin. Tsaka alam mo, nirereklamo ko ng transcend kay Red. Red? Ng transcend kay Red. Tayo, Red, pwede ba cut yung entrance ni Red? Sorry na, guys. Nakinig naman ako. Pinakat ko siya. Na tinabakan mo palalo. Attitude daw yung nabaan na. Tapos sabak mo lang sa ring, no? Tapos next. Tapos dumiretso na ako sa ano. Maraming John Cena. Pag-slide din ako next. Ito, open up ko lang Kaya ako naka-drawn eyebrows dyan. Kasi meron akong alopecia. It means hindi, okay lang pre mo. In times na stressed ako, nahuhulog yung lalagas buhok ko. So, nung in-announce yung match na yan, para may personal issue rin kaya ako pinagdadaan. So, parang naisip ko is, ba't ngayon pa dumating tong match na to na may problema ako sa buhay ko? Kaya, nung time na yan, sobrang naglalagas talaga mo. Yung left eyebrow, sobrang, parang kalahati. Kaya pinadronan ko, parang di ako magmukhang, parang di magmukhang weird na kalahati. Eyebrows talaga. Ano yun? Tapos, hindi, wala. Like, kung bawasan mo na stress mo, good. wala, like, you can't do anything about it. Parang ano lang. May times lang na gano'n. Tapos yun pala, yung tawag dito. Tape? Na-injure pala ako the week before na match. Shit. Nang practice match dito versus... Ay, parang alam ko yan. Kanino? Parang alam ko yan. Hindi ko maalala ko sino Kanino? Gabsma. Hindi Gabsma. Basta may... si Giuseppe ata. Wala na siya dito sa... Parang... Ay, di pala alam. May ginawang entrance na... Kasi sa New Japan, merong guy doon na iniikot niya yung belt niya. Parang kay Seth. Tapos, trinay ko gawin sa ropes. Tapos pagkaganon ko. Yung battle ropes, di-display ko lang. Mabigat yun na ropes. Bigat. Very good. Inikot ko siya sa air. Kasi ginaganon ko. Sa'yo. Academy ata yun, Academy. Na-dismay ako nun sa'yo. Robbie Eagles match pa ako nito. Buong week lang ako na ganun naka-ice dito. Pero ano akala ko dati ka nang may ganun ka. Matagal na yun. Recurring talaga siya. So nung nagkaroon ka ng strap, parang buti na lang may strap ako sa gear ko, parang gano'n. Once na dislocate na siya, mas madali na siya ma-dislocate. Pero mas madali rin siya ibalik. Okay. Nabalik mo siya ba? Nabalik ko siya agad. Sinabi ko, Gab, Smarty, push mo to. Spinush niya. Ayan, nabalik. Shit. Thank you, Gabs. Parang na-block na. Na-miss ko yung singlet niya. Welcome back. Yung ba yung sabi? Welcome back. Kasi bumalik, nandiyan na siya 2020. The last show before the pandemic. Last show sa PWG. Diba, nagka-Robbie Eagles match.
Kasunod nun, Tal. Wala na. Wala na. Wait, gusto ko ba i-include yung alopecia, ano? Okay lang. Wala. Pinost ko siya before na Robigas match na please support me kasi sobrang stress. Ginanon ka. Tumitili. May tumitili. Si Robin yata yun, tumitili. Siya yung yari. Tumitili yan si Ral. Si Ral po. Okay. Paano si Robbie Eagles nitili yan? Ang daming yung fangirls. Grabe. Hindi fan girls. Literal na gwapo lang siya. Dalhin mo siya sa poblasyon, tingnan natin. Now, huwag mo sabihin wrestler siya, galing mo lang paglakarin mo lang. Kung nga siyang Backstreet Boys eh. Sa lisi. Sumakit yung truth ko dun. Hindi ko alam paano ginagawa ni Robbie Eagles. Hindi ka masigaw eh. Ay, hindi masigaw ka pala. In some ways. Then masigaw siya, Pag kumakambak, kasi sa match fire up. Hindi ko masigaw sa dialogue. Ang weird kasi. Ang weird isigaw ng gusto mo sabihin. Ang sabi? Wapo. Cheer niya yung ref. Bakit? Bakit? Like, ba't niyo cheer? Some part na match, we just let it do. Shenanigans. Ano na yan? Freestyle. Freestyle. Tapos pati itong chain na to, sabi niya lang, let's chain. Let's just chain, Wala na. Pero alam niyo na yung... Then naalala ko kasi, alam ko winner mo yung arm niya eh. Yan yung napag-usapan natin. Winner ko yun. Pati yun yung singit Putang ina. What a nice. Hindi yung kuha ng mami. Gulat ka kapag kulay ego yan. Bigla. Yun yung Pinoy part kapag may isa. Enough Pinoy. Okay, Pinoy ka nga. Ngayon, kung gusto nyo makita ma-chop si Marky, bigyan nyo kami ng 50 likes for 5 chops. Kung gusto nyo ma-chop siya ng 10 beses dahil ganyan kayo brutal, bigyan nyo kami ng 100 likes. So please like the video. Now back to the video. Oy. Tatap niya dapat ulo eh. Ganda. Ang sa tingin ko, alam ko may gagawin siya move, so gumano na ako. Sorry. Pero it worked naman eh. Don't touch me. Parang ganun nga. Yan ang thing sa mga wrestlers na feel ko dapat ang mga academy students na matutunan nila. Is, pag may spot na ganun, tas may chance kang wag magpatalo. Huwag kang magpatalo. Alam mo. You have to, like, fight back. Diba? Or... Mga ganyang spots? Yung mga ganyang spots. Yung, parang, may spots na binibilitol ka. Condescending. Condescending. Akala ni Jimmy nag-uubad. Hindi, inisip ko tapos mag-uubad. So, inisip ko, mag-uubad ka rin ba dyan? Pagpatalo sa pag-uubad ba? Hindi. Sige, depende sa character. Sino yung sa tingin mong, anong klaseng character yung pwedeng tumanggap ng gano'n? Ng mga ganun. Parang. Siguro kung ano talaga, kung established na jobber talaga yung guy. Na kung ang direction sa kanya is sa show, wala kang kwenta, jobber ka. Hindi... Jumper or under the... ganun. Sabihin natin Daniel Bryan. Hindi Bryan Danielson Daniel Bryan. Parang passive, parang okay lang. Hindi rin. Hindi. Tao ba? Hindi. Parang ganun siyang klaseng babyface eh. Santino Marella siguro. Santino. Shining mo. No? Kasi alam ko na yung itong ginaganon si hindi ba ginaganon si Daniel Bryan? Tapos nagagalit siya. Ayun. Di ba? Yun nga. Pero yung tatanggapin mo lang. Yun nga yung sinasabi ko. Okay. Dapat kung may ganun, magpakita ng emotion na galit or ako like fighting. Oo, ganun. Kung di ka lalaban na tatanggapin mo, mukha kang mahi. So, what if kunwari ako, yung character ko, ginanon ako, okay lang, no? Ako saan ako Hindi, ikaw kasi,
alam kung ginanyan ka, alam kong benta reaction mo eh. Yeah, like in character. So, parang... Dito naman. Depende rin aso. Ay, wala pa nangyayari. Finas na. Sorry. Abot na 1 oras to. Ay, Teaser ah. teaser. May pop. So, sana pero kasi... Joey. Kasi Joey hindi ano yan, on the fly lahat. On the play lang. Almost everything before the first spot is on the fly. Ito, on the fly rin ito. Nung nag-Japan ako, tapos may usapang chain. Ang sabi lang, chain. Yun na yun. Yun na yun. Ang medyo na ano ako kasi naghahapon siya. So, di siya nag-speak English at all. So, ang naisip ko is, paano yun? Para tayo chain ko. Pero, magaling naman yung guys. So. Nagja-Japan siya, no? Hindi, Ayaw nakamanso sa Japan. Pero meron bang at least direction ng chain? Kunyari, ako yung dapat manalo sa chain na to. Oo. May direction ba at least? Or bahala na pala kung sino yung magiging parang overdot sa... pwede na sabihin nyo. Chain, you get 1 over me. Ayan. Pero, most wrestlers hanggang dun. Unless pag-usapan nyo talaga chain. Which is, medyo may pagkano yun. Kasi kung chain pa lang usapan nyo, paano na yung rest ng match? Baka maan. Overload na. Pero yun nga at least, yun lang yung pinag-uusapan nyo. 1 over. Bumabalik-balik lang ako sa arm niya kasi yun yung story namin. Is yung finisher armbar. No, yung Fujiwara. Fujiwara. Hindi ko naman alam na gagawa siyang ganyan. Hindi ko alam kung ano ginagawa niya dyan eh. Ano moment na yan? Oo nga. Feeling ko okay lang na nag-arm work din sa Philippines. Technical wrestler rin siya. Hindi ba siya high flyer? Pareho. Ang weird kasi ang finisher niya reverse figure 4. Ron Miller special. Pero yung ano niya, yung pagka-high flyer niya, ginagamit niya kung ano yung win-work niyang body. Kunyari, hindi lang naman siya sa splash eh. Ang ginagawa niya, 450 niya yung leg ko eh. Gets. Sobrang may ganda ng psychology. Naalala ko, pinanood ko ulit. Ano reaction mo yan? Alam mo ba? Hindi ko napansin na ginagawa niya yun. Alam mo ba? Kasi nag-zone out ako. Shit. Like, nag-zone out ako. Parang, it's 2 things on my mind. Whether nervous pa rin ako or iniisip ko yung next spots. Parang, so, nung kinikiss niya yung pa ako, sobrang, forward pa yun. Wala na nalagpas. Hindi. Dito mag-start yan eh. Hindi yan. Hindi. Okay na yun. Okay na yan, mo. Ayan. Diba, humarap ako dun. Tapos dyan part, nag-iisip ako, ano ulit sunod nito. Tapos parang iniisip ko, si Robbie Eagles to. Ano yung next spots? Tapos ang next na pansin ko, nandun na siya. Gagawin ginagawa mo dyan. Jesus Christ. Sige, tuloy natin Meron akong comment dyan. Seriously. Nag-iisip ako ng stuff dyan. Ayun sobrang deep tapos nagulat ako ba't siya nandun. Bakit nakinis? May theory ako. Ay, meron, unless nasabihin, sinabi niya may reason after. May context alam ko hindi ko maalala if sinabi. Kaya nakinis yung paneral kasi parang insult yung ginawa niya na may ginawa siyang stunt dito na parang siguro beg for forgiveness parang. Uy, sorry. Hindi, nangyari talaga. Kasi feeling ko, hindi dapat siya maging heel ng match Pag hindi siya nagganon, mag-work siya as a heel. Pero kung dahil nagganon siya, okay, para mabalik ko, dapat pala babyface. Theory ko lang Yan yung theory ko. Hindi, sa akin to. Parang naging playful lang yung character niya on that moment. Kaya hindi ginawa yung maliit. Nakaload. Tapos parang being playful din hindi siya sanay na siya yung matangkad sa match. Sabagay. Siyempre, taga-Australia siya, Australian siya.
lahat ng wrestlers mas matangkad sa akin. Oo, most likely. Doon naging Pinoy, yung tangkad pala. Ay. Sabi ko sa'yo, may Pinoy ano siya eh. Tsaka yung singit. Pati yung like, Hindi pala. Sorry. Hindi pa pinaysin. Game pa na? Ayan, ito na. Ito yung pinag-uusapan namin na part is yan lang. Yung stuff before, sobrang wala. Tapos, constantly calling siya. Every second na magkalapit kami, call siya ng call. Oo, ganda nun. He never shuts up. Nung kinuwento mo siya yung sa akin before, and nung sinabi mo yun, lagi ko na siya siguro hindi lagi, pero I keep it in mind na kahit alam natin yung ginagawa natin, sasabihin ko lang. Sasabihin mo. Kasi you never know, baka mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Nag-zone out pala yung kalaban niya. So, yun. Uy! Wild Ganda. Yan. Yung part na yan, yung tumalon siya sa akin at nag-hurricane run na siya. He was calling both times. Buti nakukuha mo. Buti naririnig ko. Grabe, I never. High level shit. Nung nangyayari sa akin yun, sabi ko, tayo na ganito pa. Ganito pala ang mga high level wrestlers. Napakaalim. Gawin mo sa Pilipinas sa bansa. Uli ka na after ganito. Wala na. Parinig. Ito, wala rin sa usapan ko. Yung usapan na is magbo-brawl sa labas. Pero hindi namin pinag-usapan kung saan kami pupunta. Brawl spot. Sabi ko, let's brawl outside. Scene lang. Grabe, ito pa lang mga spots ito para sulat niya. He's like the hardest hitter I've ever faced. Sobrang tigas niya. Sobrang solid. Pero sulit naman. Kasi solid. Hindi ko dapat ganyan niya standard. Pero ang alam ko kasi, based on the matches I've seen from him, commentary na rin, sabihin mo mag-exaggerate siya. May reputation talaga si Robbie na sobrang tigas niya talaga. Sobrang tigas na alin? Mag-strike. As in, parang sinabi ng Australian commentators na his kicks go through your soul. Parang gano'n. Joey's at the 7th count. Nilaruan na lang si Joey. Yan. Yung slap na yan, totoo yun. For the next 30 seconds, wala akong marinig. Sa tayo nga. Wala akong marinig. Kasi, dito niya ako sinap, pero sobrang lakas na nag-ring. Winner ko na lang, nagreklamo kay Red dun sa komentar. Si tangina, dadala wrestlers dito, mananampal lang. Ganda ng mukha mo nun. Ganda ng mukha mo nun. Bakit? Ha? Ganda ng mukha mo nun. Bakit? Ang purpose lang ng spot na is magkamani siya pa. Ang nakuha naman Ganda nga Pinractice mo ba yun sa salamin? Yung gano'n? Medyo. Sabi na Look at that shit. You see the expertise that was happening there. Sorry, nakapokus ako sa mukha. For some reason, winner-work ko leg niya. Di ba winner-work ko leg niya? In-offer niya yung kamay niya para i-work. Pinit out Tapos, tapos ako naman nakita ko agad. Dikits mo agad. May mga verbal communication, tsaka may mga visual communication. May mga stuff siyang feed out na, thanks Robbie, paano yun. Minsan kasi, pag nagmamatch ako with wrestlers, tapos syempre ang usapan, leg work. Minsan di nila feed yung leg. Kaya na absent-minded ako. Di na nila sinasell ng maayos, di pa nila feed. Paano ko maalala? Sino? Wala, general lang. Putain. Ako yung nakalaman mo before niya, so feel ko ako Hindi. Yeah, and Ralph, as I say, also went to exertion. Pero ako nga actually di ko rin siya maiisip But, I can detail the experience, but it will just be nothing compared to Robbie. But Ralph, the momentary disadvantage, Robbie egged him in. Baling men.
Grabe yung slide na yun. Oo. Ganda, bigay rin, ya. Grabe rin siya mag-sell siya magbigay eh. Oo. Very, selfless. Selfless siya. Ganda nung back suplex na yun. Nasa likod yung kamay. Ano yung mag-sisel din nakaangat para makita ng crowd? Alam mo, saan ko na ko yung back suplex na yun. Sikat yung back suplex na may arm na gano'n sa isang video game. Kasi, glitch yung move na yun dun. Yung alin? Glitch yun. Na yung move na yun sa SVR 2008 does 0 damage. At hanggang ngayon, naaalala ko siya kasi naaalala ko yung 0 damage glitch. Pag ginawa mo siya, kahit spam mo siya, hindi na mumula, hindi na walang damage. Parang ganun. Pero ang ganda rin eh. Nag-make sense din eh. Diba ang ganda? Parang devastating pagkakas. Parang nakafocus talaga sa arm eh. Ayan. Ginanyan niya ako nung shine kanina, so binalik ko lang sa akin. Parang mini-roll ko siya. Yung twist niya, yung katanga. Just giving comeuppance niya. Kuwa. Strong base rin siya. May mga wrestlers na hindi ko kaya gawin yun. Or like, mga trains. Hindi ko kaya gawin yun. Kasi the moment na ilagay isang pile leg ko sa ulo niya, bumabagsak sila. Octopus. No, octopus na. I don't blame them. Pero, and also, di ko rin maano. Kasi kung mag-collapse ka, move pa rin yun eh. Nasa ground lang kami. Nung in-advertise yung match na to, kasama siya sa world tour ni Robbie. Kasi pumunta siya around the world, Pilipinas, tapos uuwi siya sa Australia. So, ang sinabi ko sa kanya na parang, oy, tapusin natin to para makauwi ka na maaga. Parang gano'n. Di ko rin alam. Nag-gets ng iba? Pero di ba nag-stay pa rin naman siya? Ha? Alam ko nag-stay siya for family reasons. Pero after ng Philippines match niya, bumalik na siya sa Australia. Ayun. Nakatayo. Believe it or not, I fucked this one up on my side. Bakit? Kasi sabi ni Robbie Eagles, don't catch me. Don't catch him. Just let him pass through the shoulder. Nang tumalon siya, kinatch ko siya. So, may split second na nakasabit lang siya dito, which is full body weight on my left shoulder. Tapos nung bumagsak ako nun, sobrang sakit ng shoulder. As in, di ba, nasa floor, I was like, gago, sakit nun. Tapos parang doon ko na-fuck up ko siya. Kaya sobrang unique ng dive na yun na... Robbie Eagles, parang special niya yun eh. Parang walang gumagawa nung iba. Suicide dive na flip? Nasa gitna. Yun nga. Haba. Grabe yung karo dyan. Yan ang working the crowd. Na feel ko hanggang ngayon tinatry ko pa rin i-learn. Nung pinag-usapan namin yan, ang sinabi niya lang, run, PK. Pero narinig niya yung crowd na nagpapakita. So talagang ginatas siya. Ginatas niya on the fly. Yun yung magaling sa... Ganda ng pigil. Tsaka, sorry balik ko lang. Yung itsura mo, hindi ka awkward na, yung iba gagawin nun. Parang i-expect mo na, ito na, tatanggal ko na. Ikaw, gano'n lang ito. Gets nyo? Di ba yung iba minsan susundan? Kapag yung mga sa trainees, pagka binigyan mo medyo matagal, nawawala yung... Nawala na nangyayari. Nag-i-indipos na sila eh. Ikaw talaga small things. Kahit alam mo na ang daming bounce para mangyayari to. Magsasell lang. Kailangan ko lang magsell. Yun lang nasa isip ko. It's gonna happen. So, might as well just, kung ginagatas niya, gatasan ko na rin yung sell. Totoo. May isang takbo doon, trinay kong habulin. Parang trinay ko i-catch siya. Pero parang small things. Small things lang. Pero hindi mo talaga tinatry i-catch. Parang parang umasa lang ma-counter to. Fuck, di gumana. May mga stuff may mga
wrestling is real moments ka sa utak na Totoo. kailangan ni ano. Gano'n ka dapat pag-wrestling. Na Wrestling is real. Hindi nagmumukhang totoo. hindi yung ito na yung next spot. Ang nasa utaw ng tayo counter ko to. Fuck, di ko na-counter. Parang ganun yung mentality. Priming it for his finish. Legit legit masakit yan. Kita niyo ba sa mukha ko? Legit reaction. Oo, parang nakaslikas ko yun. Grabe pumiga, oh. Ang ina. Taking his time here. I think he has the best strikes I've ever taken. Kasi yung strikes niya, they're snug, they're stiff. Pero hindi siya yung aayaw ka eh. Ganda reaction. Kasi maganda. Kasi maganda. Tsaka, ewan ko ba, pero parang hindi siya yung masakit. Nakakabuhay siya. Parang nafe-feel mo na totoo yung wrestling. Adrenaline. Adrenaline. Na parang nasa isip, na sinisipa ko nitong gagon to. Puta, babawi ako. Pupuruhan ko to next time. Parang ganun yung nasa utak. Robbie had it scouted, landed on his feet. Ganda fire mo. They collide. Uy! Had that scouted. To go for a pin. Postman. Nagtanungan lang kami kung okay na kami dito. Ha? Nagtanungan lang kami if you're fine. You good? Yeah, you? Robbie Eagles. Knights. Knights. Wrestling arena. Ayan forearm yung bigay. Strike. The punch to the face. Ang reasoning ko dyan, bakit strikes binigay ko? I don't think I could level yung forearm ni Robbie Eagles. So instead of try ko pantayin, I went with something different, something that I know I'm good at, which is yung Punches. Yung punches. He's also world class, ladies and gentlemen. Sakit yung chops. Another chop. Wala namang atang hindi masarap. Lahat ng chops kasi. Nakakano kasi, kung alam mo yung may reputation siya na malakas strikes, what more yung naturally masakit. Para sabagay. Not stopping. Tinuturo ko tong technique na tong ginawa ko dyan sa academy. Which is, if you receive a huge blow dito sa chest na masakit, you have to lean back para mag-spread yung area of you. May kita mo. And now Ralph attacking the arm. Alam mo bakit ginanong ko siya? Bakit? Ginanong ko yung next mo. Bilis. bilis. Ayun kasi, ayan, di ba yan? And now Sabi Ralph attacking the arm. Tapos, what's next spot? Catch my kick, parang ganun yung... We'll take 2 seconds. Ralph now. man. Ralph, could this be it? Could this? Galing nun. Favorite mo yun, pag kick out, tapos didiretso mo ng walang time to breathe. Lagi ko napapansin sa'yo. Ganda eh. Magandang poses. Lalo pag nakangat ka, may... Lagi ko napapansin sa'yo yun. Kaya ito yung next shot. Sige. Gagawin ako. Sinabi mo na yung technique mo eh. Straps down. Intentionally, di ako nag-strap down sa FPW before this match. Kasi parang I felt like na mataas yung wrestling level na FPW. Na sabi ko, kung lahat ng matches ko dito maganda, huwag ka ako mag-strap down until may worth it talaga yung match. So kahit yung FPW Championship, di ako nag-strap down. Pero sa PWR, nag-ano ka? Nag-strap down ako lagi kasi tanga ako na. Wala namang psychology nila, sa mga wrestling lang. Ayan. Puta. Ano yun? Masakit. Yung Siyempre, kung totoo yung knockout to, pero siyempre may snugness pa rin. Hindi naman siya parang fairyland na na. Lahat na makikita mo strikes, tumatama yan. May yan. May tama yan. Ito bakit po? Uy! Ayun pa. Oo. Kasi trinay ko siyang ibuhat sa Argentine.
Nung nandun na ako, nope. Tapos inikot. Wait. Sa mga hindi ano yung Argentine? Kasi hindi ko rin alam yun eh. Ano siya? Argentine Lift. Para siyang AA ni John Cena. Pero instead na yung chan nasa likod mo. Okay. Yung side nila. So, okay. Parang nakaharap sila. Tagiliran nila. Tagiliran. Oh. Tapos? So, tinatry ko siyang iganon kasi kala ko yung next spot. Tapos sabi ni Robbie, no. Inikot niya into a hip toss. Tapos dun. Nangyari na ba? Ito na ba yan? Oo. Wait mo nga, Tingnan ko. Dami kasi nangyayari kaya hindi ko titingnan mo. Yan. Ayun o. Tapos ayun, nope. Tapos binalik niya ako to a hip toss. Ayun. Pero parang seamless no? Seamless niya Ang dami nga moments na kinorek, like, di naman kinorek. Pero may mga moments na it felt like forever. Pero nung pinanood ko, parang walang nangyari. Tangina biglang may random penta. Ay, sorry, di ko alam. Ganun fan ako since Lucha. 10 years tong Penta fan. Hanggang dyan. Sorry, Dor. Ayun, yan na yung slice bread na ka-counter kasi kami pin. Sa akin. Uy! Pelekik pa. Naligo. Naligoan si Sifa. Ano tawag sa mga blend? La Mystica. Yun talagang international na tawag. Generic name? Hindi siya generic name. Finisher siya ni Mystico sa Mexico. He's their most popular wrestler today. Ikaw anong tawag mo doon sa mga? Di ko alam. Mystica na. Mystica na. Di ko na binago kasi maganda na di naman ako lang Mystica di naman. Yung dancer. Si Mystico, siya yung Sin Cara sa WWE. Hindi lang siya, same person. Hindi lang siya naka-adjust na maayos siguro. Pero sobrang galing. Siya yung Sin Cara na maraming botch. Oo. Sa kulap nun, no? Oo. Sobra ka sa Mexico, tapos pag... Tapos pinalitan yun, di ba? Pinalitan siya. Si Hunu po. Hirap. Uy! Nice. Uy! Ganda na doon. Ano yun? Tika. Wait lang. Gusto mo makita ulit. Ano yun? Parang schoolboy na, no? Schoolboy na Pero make sense kasi parang buong weight yun Ang swabe. Parang sumide step na yung pag-take down, hindi siya yung scoop sa init tayo. Tsaka galing gumawa ng transcend, pare. Transcend. Thank you, Transcend. Sides. Ang ganda sakto yung angle. Salo. Putang ina. Hindi ko pa rin gets paano gumagana yung nag-flip bump lang ako, nandun na. Para siyang snapmare na extreme. Yes, snapmare, extreme snapmare. Tsaka malakas na si Robbie siya. Parang hirap niya na kung flip bump lang, tapos isang paa lang, non-dominant foot. Pag diba? Pag nakita mo yung stories ni Robbie Eagles, nakita mo na on point lang. Sponsored siya ng ng meals tsaka proteins. Nakikita ko. Ay, chicken breast every day dun siguro. Ay! Calculated. For the finish. Lagay. Ang ganda. Zoom in pa, no? Sa baby lang, hindi pa lang. Ay, talo ka? Para malakan yan, Malay mo, sa replay magbago. Yeah.
Umiyak ka talaga nun. Oh, legit emotion yan. Masaya, masaya. Oh, out of saya and out of relief and everything. Napatayo si Teo. Naalala ko na ito, yung after nung laban natin. So backstage, diba kinakongratulate si Ralph. Biglang dumating si Robbie. Parang, nag-aalala siya kay Ralph. Parang, hey Ralph, are you okay? Pati yung ngiti ni Ralph na sobrang rare mo makita. Yung hanggang dito. Okay. Tagal ko nang gusto magka-match na ganyan eh. Yung talagang... Put to the test ka. No, put to the test na. Put to the test talaga kasi naalala ko, sobrang ubos na yung cardio ko niyan. Well, di halata. Pero sobrang ubos na yung cardio ko niyan na feel ko lalabas na yung tae ko. Alam mo yung, kasi ganito, may muscles tayo sa puwet. Ang purpose niya is harangan yung tae. Yung point na yan, lahat ng muscles ko mag-give up na. Kasama yun. Kasama yun. Parang, pre, pwede mo naman pagbigyan kasi pagod ka na, pwede mo mag-rest. Yan ba yung pinaka-gast kang match? Oo, ito. Pero parang hindi ka gasti. Totoo. Ay, parang lang, normal Sunday after. Tignan mo, hanggang ngayon nag-sell pa rin siya. Oo, galing yan. Nag-sell pa rin. Ito, hindi ka na nagsisell? Gas na gas. Hindi naman masyadong winner. Flex. Ayun. Ayun. So, nagsisell ikaw hindi. Compared doon sa pag-work ni Ralph sa braso ni Ron. Mas malala. Mas mahaba yung kay Ralph eh. Nagsisell off? Galing. Dog Smarty, yeah. Yeah. Sino isa? Si Giuseppe, wala na. Wala. Akala ko papasubo mo kay Ralph yung mouth guard mo. Hindi, tinanggal ko kasi wala na akong hininga, gagos. Paano? Tapos sinel ko rin na nagpapanik ako sa Young Birds na hindi na ako makatayo. Kasi syempre finisher niya yung legs of me. So parang, uy, punta tayo na, hindi ako makatayo, mga gago. Parang gano'n kasi. Ngayon, kung gusto nyo makita ma-chop si Marky, bigyan nyo kami ng 50 likes for 5 chops. Kung gusto nyo ma-chop siya ng 10 beses dahil ganyan kayo brutal, bigyan nyo kami ng 100 likes. So please like the video. Now back to the video. Kung gusto niyo mapanood the rest of the video na nagpo-promo siya, punta lang kayo sa YouTube channel. Yes. And panoorin niyo yung pro wrestling. Oo, kasama yung promo. Oy! Is he what mites? Medyo emotional promo na siya. I think it's about his... May sa papa niya, about his family and about returning to the Philippines rin. Kasi syempre, first time niya bumalik in any capacity. Even family visits, ito first time bumalik. So, it was a special night for Robbie. Anong takeaways mo dun sa match na yun? I think that match helped me in more ways than one as a professional wrestler. I think obvious naman sa effect sa akin. Ang dami kong lessons na tinake in dun na hanggang ngayon ginagawa ko pa rin. Na one of them is constant communication. Always talk to your opponents. Hindi mo sure kung alam nila. Totoo. And kung alam nila, it doesn't hurt to double check na, uy, pare, goods ka ba sa dropkick? Sige yan. Yung mga ganong bagay. Tapos, keeping it simple. I think, if you notice yung spots, very simple lang siya. There's nothing much that goes in the way of, there's actually nothing much that goes in the way of, puta na, spot monkey shit yun Parang wala may itang ganun So, 450? Simple ba yung 450? Oo, sige, sabihin natin, fine. Spotty siya, pero nagma-make sense Yeah, it's all very logical. Lahat. Para sa akin, di ako masyadong mahilig sa high flyers. Pero dahil dito sa match na to, and yung wrestling style ni Robbie Eagles, sobrang nagma-make sense lahat. Yung work ng paa. Yung mga dive niya na, 450 parang, okay, meaningful. Hindi siya lang basta magawa lang. Parang kumpara sa lucha sa triple A,
parang puro lang, tara, tumbling tayo. Tapos parang tara, exhibition lang tayo. Gagawin lang. Pero sobrang kasi, bago sa mata. yun kasi yung style na uso sa bansa nila. So, tumbling tayo. Parang nagiging circus na circus na, puro acrobats na lang. Hindi ako hater na, pero yun nga. Kung kumpara mo sa mga matches na yung bira, yung ganong high spots, mas hindi nakakaumay na pag nakita mong nag-high spot na or nag-fancy move, parang, may impact na. Kasi bihira Totoo. Bihira makita. Pag kayo bang promotion nyo, puro ganyan yung style ko. Diba? Puro ganyan. Feeling ko, kapag sinali siya sa style ng maraming luchador, mag-stand out pa rin siya. Kasi yung style niya talagang specific body part pa rin. May target pa rin. Okay. May tanong ako dyan. Actually. Teka, may third point pa rin ako. Sorry. Selling. Siyempre, selling. I don't think na the stuff we did would be as meaningful if hindi extensive yung selling ni Robbie Eagles. Yung sa arm. Parang, like, of course, like, logically, hindi ka naman maniniwala na someone from promotion as someone from a starter promotion like FPW would beat the legendary Robbie Eagles. Pero dahil sinel niya yun, kumagat yung mga tao na parang, baka mag-top out siya. Admittedly, medyo I lack selling sa leg. Parang nung napansin ko, parang sa dulo lang ako nag-sell. Despite the fact na medyo yun yung winner work niya in parts of the match. Pati yung, di ba nag-dive, lumabas ako. Tapos nag-dive siya. Yung move bago ako lumabas, chinap-block niya ako gamit yung leg niya. Parang skinny. Yun, di ba? Mga little things na ganun. So, yun nga. Like, I could have done more selling siguro. Pero yun, selling. Grabe. Robbie Eagles, pagbalik mo, kabahan ka na sa atabs namin. Magaling na to, boy. Marami siyang natutunan dahil sa pagkatalo niya. Tunay na Pilipino, yung hindi yung maputi. Malaban, pusong Pinoy. Nice. May tanong ako. Kasi wala akong alam masyado sa Japanese wrestling, admittedly. Tsaka AEW. Kasi nakasarado yung ano ko sa WWE. Purist. Hindi naman. Pero mas tanggap yung panoorin. Si Robbie Eagles lang ba yung ganung ring classing high flyer na may selected body part? Kaya so far siya palang nakikita ko. Feel ko hindi, pero I can't think of anyone else that comes to mind na ganyan yung style. And I feel like it's the reason why he's popular. Tsaka yung stable na he's part of, The Mighty Don, lahat sila technical wrestling experts. Leader nga nila si ZSJ. So, tapos ang atabs nila ngayon, si Oiwa. Kakagraduate lang ni Young Boy. Magaling rin mag-submissions. So, parang it's part of the team of their team. Na lahat sila, magaling sa technical wrestling. So, kasi kung may dalawang high flyer na technical submission, guys, baka magkatalo sila. So, yun. I feel like Robbie's style is unique to him. Tinitingnan ko rin yung field ng Best of the Super Juniors. Wala. The only other person that comes close is fellow Pinoy wrestler, TJP. Ganun din siya. Pero, baliktad naman si TJP. Kasi si Robbie Eagles, parang he's a high flyer with a taste of technical wrestling. Si TJP naman, TJP is a technical wrestler with a taste of high flying. Na puro submission siya, pero minsan may random na frog smash siya. Hindi katulad ni Robbie Eagles na puro high flyer, tapos may leg lock submission siya. Parang may sila. Pagka they're similar yet they are different. Contrast, yun. Pero nakakatakot yun, no? Meron siyang aerial attack, meron din siya on the ground. Wala na akong ganun to. Sa double ganun. Sino? Hindi ko nalaman. Sino nga sino? Isang part na yung tinatarget sa side line at grounded. Sino? Gusto niyo ba? Hindi, sige. Pekat yun. Ulo Okay, niya. Sige, fine. Ulo niya. Shoulder yun yung sa typing it. Shoulder yung tinatamaan niya dun. Tapos, pag nag-crossface din siya, ang sumasakit kasi sa crossface, bukod sa mukha mo, yung nakaganto. Pero, hindi, yun ba? Hindi ba nila sinesell yung ulo sa headbutt?
Hindi, sinasell nila yung shoulder? torso. Shoulder yun. Hindi ko alam yun. Tsaka yung crossface, pag ang sinesell mo rin din, yung arm mo na nakatrack. Pero pwede ba ikat to all together? Hindi. Pag-usapan na naman, pinuri ko ba? Ito yung pinuri. Hindi, purihin mo siya as a wrestler, pero as a human being, pag-usapan niya. Wala. As a wrestler lang yun. As a performer, Well, totoo naman. idol ko siya. Tuloy niyo lang ako, wala akong tubig. Anong pet peeve mo sa isang wrestler na naka-work mo na? Anong pet peeve? Pet peeve ko? Ah, I've been blessed to have good chemistry with almost everyone I've ever worked with. Kahit yung parang may mga wrestlers talaga na may reputation silang hindi sila magaling or mahirap ka-work. Pero nung naka-work ko sila, okay naman kami. So, when I went back, I was like, what are you guys talking about? Pero feel ko, it comes with being a ring general na kaya mong kontrolin lahat ng, ng kalaban mo. With that said, that's only possible kung nakikinig ang wrestler. If may kalaban akong who refuses to listen, or naririnig nila pero they refuse to cooperate. Ibang usapan yun. Yun ang mahirap. Ang iniisip ko, ang gusto ko na naisipin is, anong gusto mo mangyari? 'Di ba? Kung ayaw mo ako mag-call for this match, hindi ikaw mag-call. Kung ipasa ko naman sa'yo, hindi ka rin naman makakall. So, ano gusto mo mangyari? Magtinginan tayo dito? So, may nakalaban ka naman ganyan. Ayaw, sabi. Pwedeng ikat. Hindi. Ayaw. So far, sa mga previous episodes, mga may ganyang controversial na wrestler, parang may gustong ibanggit. Never natin na pag-uusapan after that. No. So, never rin nalalaman natin yung sino. Sa akin, Hindi mo na. Ako, okay na kahit hindi. Okay na sa akin yung mystery siya. Okay sa akin yung mystery siya. Hindi, maganda sana yun. Chismosa tong co-host niya. Ikaw masyado ka ng demonyo eh. Vital information sa kanya ang Pero hirap nga, kasi dapat pagtiwala, wrestling to, kailangan katawan nyo to you should yung kalaban mo ng partner mo yun. Hindi siya tapos hindi Mabayashi pa to, hindi siya yung putyo-putyong wrestler lang. So parang alam mo yun, ba't hindi ka magtitiwala parang unless siguro, sige, na nagma-make sense. Kunyari, sabi mo kunyari mo si Big Show, sinabi mo sa kanya, kita, tombstone kita. Sabi, bakit hindi ko gagawin yan? I guess yun, nag-make sense. Kasi virtually, kaya mo bang tombstone si Big Show? Sabihin natin kaya mo, pero parang mas maganda i-keep yung magic na hindi mo kayang buhat. Pwede. Di ba? True. Ganun yung dami-dami na booking. Parang si John Cena, di ba, binubuhan niya si Big Show. Sumutumba. Pero in reality, ganun niya lang yun. Kaya napalaking tao nun. Kasi maganda yung may ganong effect na may, vulnerability. Kasi kaya mo lahat, ang corner mo na exactly. Paano ka pa matatalo? Tsaka feel ko nasira rin yung illusion ng social media. Siyempre dati, ang exposure mo lang kay John Cena, manood ka ng Raw. Yun lang. Yun ang pina-exposure mo. Pero ngayon, pumunta sa internet, dami mo makikita. Dirt. Dami mo makikita, kahit di pa dirt shit dami mo makikita ang videos ni John Cena na nagsasquat. So, makikita mo 500 fans yun na sa plate, tapos isip mo, kaya niya palang ganunin ng 10 beses, bakit si Big Show nahirapan pa siya. Diba? So, may mga ganun. Yung mga stuff na overexposed tayo sa modern day, parang minsan nakakasira. Mas maganda yung wala, no? So, minsan nakakasira siya ng progress. Isa pa dyan yung, rumors na isa-sign si ganito, si Jeff Cobb, rumors na. So, parang pag magano siya, yung next na PLE, ngayon mag-e-expect na ngayon, lalabas ko siya dito. So, ngayon, pag lumabas, in-expect ko na to kasi nabasa ko to somewhere compared dati, di ba? Pagka Royal Rumble, wala ka namang internet. Ito may lumabas na may random guy. As in, right there and then, parang push. Naalala ko may sinabi ka sa akin about dyan. About sa mga, nasa spoil. Sabi mo, you don't mind being spoiled. Hindi. Pag yung kinamento ko sa kanya, pag kunyari may
may movie na bago. Kahit hindi ko pa napapanood dyan, babasahin ko na yung plot sa Wikipedia. Hindi, ewan ko, hindi ako masaya sa ganun. Ako rin, same Pero, take. pero I respect yung preference ng ibang tao na ayaw mo ng spoiler. Same take rin ako doon. Parang kasi ako, if your media, kung, let's say, movies, matches, kahit ano, kung ang media mo nasisira dahil sa spoilers, is it even good to begin with? Parang, di ba? Na, feel ko, akin, mas maganda pag na-spoil ka, tapos pinanood mo, tapos maganda pa rin. Di ba? Parang undisputed na maganda siya. Gets ba? What if yung movie is psychological tapos merong plot twist. Kasi yung na-spoil. So ngayon, spoil ka na. So hindi ka na maano ng plot twist. Sa akin okay lang, na-appreciate ko pa rin yung Ako personally, mas gusto ko yung nagre-react ako real time eh. Parang, mananalo ba to? Siguro maganda pa rin. Siguro maganda pag kahit na-spoil tayo. Pero iba yung feeling na hindi mo talaga alam. Kaya ako, kahit yun nga. Kahit trip ko na i-spoil na yung sarili ko dun sa twist or sa plot ng isang movie or series. Or sa wrestling din. Respect ko pa rin yung ibang tao. Yung preference nyo. Hindi ka to yung mga iba dyan. Pa-post lang na spoiler sa feed, mga... Sino to? Wala. Kaya? Wala. Pero yun nga, kung mahilig ka sa spoiler, or kung trip mo na i-spoil yung sarili mo, nasilipin ako ano yung nangyari. Pero respect mo yung mga nasa paligid mo na, or yung mga nasa friend list mo na, hindi share yan. Sino to? Ikaw, actually siya mismo, ini-spoil din ako niyan eh. Uy, sa best na nangyari yan. Pero yung mga results ng matches, mo, pati yung story. Sabi ko, kada may show, ayaw ko malaman lahat ng results. Wala, nasa company ko, sinasabi pagka-company ko. Ayun nga, gagano'n ako lang. Hindi ko nakikita. Hindi niya pa nakikita yun? Pero tatagos yun, naka-microphone eh. Ayun nga, gagano'n ako. Next show, hanapin natin pag nag-up. Sige. Video natin yung tsura nyo. Sure ba yun? Parang buong time, parang nag-gush over lang ako sa galing ni Robbie. Hindi ba yun yung... Hindi. Okay lang eh. Yun yung nararamdaman mo eh. Hindi namin i-invalidate kung ano na feel mo, Ralphie. It's okay, Ralphie. Pero like, educational naman ba? Sobra, oo. Sana lagi mayroong mic sa Ralphie Mabayashing guest. Naalala mo yung sinabi mo yun, yung lagi kang magko-call every time, yung kinuha mo sa akin. Hindi mo, nakalimutan yung exact words, for sure di mo sinabi, tang-ina na ito ni Robbie Eagle. Pero sinabi mo, si Robbie Eagle, laging kinoko lahat ng spots. Nung narinig ko yun, putang ina, why not? Why not, diba? So, ngayon, I try my best na kahit alam natin itong dalawa, sige, sabihin ko, ganun. Try my best kasi hindi ko siya nagagawa 100% of the time pa rin. Hindi mo siya magagawa in-snap. Inaaral yun. Hindi naman niya siguro din in-snap. Kahit ako, hindi ko na-gets. Like, may mga, like yun rin, sa wrestling and even in life, when you learn a lesson, parang there are some lessons na sobrang tagal bago mo ma-apply. Na alam mo yung lesson, pero di mo alam paano i-apply unless something real happens to you. Para may mga ganun na nakuha mo yung lesson, pero hindi mo gets. May nangyari sa yung masama, as dun mo na-realize yung past lesson na yun pala yun. May mga ganong yung mga realizations ko rin kay Robbie Eagles. Hindi ko naman na-gets agad, like the next show. Siyempre, antagal bago ko na may self-reflection pa yun at minsan pinapanood, ano ba natutunan ko sa match na to ulit? Nilista ko siya. Itong mga to, kailangan kong so, yeah. Speaking of, may tanong rin pala ako. Nabanggit mo na ang dami yung on the fly nung match. Ano ba yung preferred mo? Yung on the fly or yung sulat? It depends sa mood and how intricate the match is. I don't wanna say important the match is kasi all matches have different levels of importance naman. Pero kasi, may mga match na kaya ko lang siyang i-call on the fly. Na parang, example, me versus, let's say, someone like Proximo. Siyempre, bagong graduate,
stuff like that. Pag sinalang mo kami, i-call on the fly ko na lang. Kasi, basic match by the numbers, and I don't think it needs much to make a good match out of it. Like, alam mo yun, may mga stuff na pag pinag-usapan nyo pa, parang, parang redundant pa eh. Ay, alam mo yun. Like, there's too much effort for too little things. Parang ganun. Pero if a match is very intricate, like example, triple threat match, syempre. By default, you cannot call a triple threat match on the fly. So, you have to communicate. Ano ba mga creative spots na kailangan nyo pag-usapan. Medyo sumasabog utak ko pag multi-man match. So, syempre, kailangan kong kailangan namin mag-set ng time aside. Kasi, pag sinalang ko yung spots ba, walang enough time pag call on the fly, diba? Yan. So, yung mga intricate matches na, example, maraming run-ins. Multi-man matches. Mga matches na katulad nito, main event matches. Yun, main event matches, mga ganun bagay. Siyempre, pag-usapan nyo naman, wag kayong prepare for it, siyempre. Diba? You know, alam mo medyo it's a vetting, goal on the fly, matigas ako eh. Pero minsan talaga you have to plan things out, hash things out. Totoo naman, totoo. May mga times na kailangan mo i-plan, tapos may times na parang mas okay na may direction lang at least. May direction at least. Where you kaya guys ako natanong kanina yung kay Robbie Eagles. Sabi mo, ako muna panalo ngayon, tapos next, ako na yung over this time. At least yung may direction na, okay, sige. Para alam mo kung kailan kailan at paano mag-end. Makes sense. Di ba? May tanong ka ba? Ang daming information, parang actually, nag-space out na ako nung sinabi niya na hindi lang siya sa wrestling, pati sa real life na-apply yun. Yung simula doon parang parang hindi sadya, pero last time yung kay Mike, wrestling lang din yung usapan pero may napasok na real life. Naalala ko yun. Ngayon, parang hindi ko basta parang wrestling lang, pero talagang pumapasok yung real life na pwede mo ma-apply mo sa in real life. So after nung sinabi mo nun, nawala. Nag-trans pa siya. Lumuluta na si Gio. Pag chinek natin sa video, 3 lang tayo dito. Nawawala. Honestly, dahil dito sa video, ang dami kong natutunan din, especially nung may commentary mo. So maybe hindi siya video para sa inyo, para sa amin talaga siya. Ikaw, anong may pero kung hindi video para sa kanila, kung gusto nyong malaman yung pinag-uusapan doon, pwede kayo mag-apply sa FTW account. Kasi siguro may mga bagay na kami lang yung nakaka-gets. Tapos hindi nyo masyadong gets. As a coach, syempre, like the guys who come in na bago are fans. I teach them very basic stuff. Very, very, very basic stuff. Pag may kasabay silang luma, pinapagawa ko sa kanila a newbie version of it. Tapos minsan naiilang ako na, first day mo, kamusta naman? Ang lagi niya na-reply, dami kong natutunan. And ang reply ko is, ang lang nun, ang basic lang nun. Pero dun ko rin na-realize na, kasi this mundo ko na to eh. Sila papasok pa lang sa mundo na to eh. So parang syempre, marami talagang information yun for them. Pero for us, it's basic information. So, or pwede rin coach ko to? Pag sinabi kong wala akong natutunan, makasuntakin ako nito. Bravo natutunan, coach. Diba? Possible din yun. I mean, most likely hindi. May natutunan yun. Pero possible eh. Diba? Kasi hindi ba marami kang natutunan, marami kang narinig, pero ma-absorb mo pa. So, parang siguro, coach, marami akong narinig. Wala akong na-absorb. Ulit hindi ka ganito.
Hindi, sa mga na-observe naman may pag sinabi nga. Meron naman. Sige rin. Parang ang fact check mo na din. Sa application. Next application. And Marami ka natutunan, ba't ganyan pa rin? Bakit ilang buwan ka na, umaga ka pa rin? Siyempre, nandito kami habang nandito ka. Oo. So, just keep going at it. Pero kung ikaw, sa sarili mo, sa tingin mo na wala na, hindi wala. Wala na. Tsaka never akong nakita sa coaches na dinidiscourage na natin. Kunyari, nakita nung ba nun, di nila sasabihin sa'yo. Parang, di-feedbackan ka, pero hindi, ang bobo mo. Walang ganon at all. Hanggang. Ano lang? FTW, wala nang ganon. Oo, kasi, I can vouch. hindi sa tututukan ka rin talaga kapag may something na kulang sa'yo. Tututukan ka talagang i-make sure na lahat ng feedback malaman para ma-absorb mo. Kahit ako sa school, sobrang bobo ako sa school, kahit yung turo mo sa akin sa science. Di ko alam eh. Di ako ganun katalino eh. So yung mga coaches natin, dinidiretso na kulang ka sa ganito, dapat ganito, next time subukan mong ganito. Kasi kapag kayo, okay lang yan, bawi next time. Hindi nila may isip na mali yung ginagawa ko kasi okay na pala bawi lang next time. Naalala ko dati sa dating promotion natin, yung pumipitik bigla na... Sino to? Gagayahin mo na lang. Pwede ba? Gagayahin mo na lang. No. Ikaw pala yung taot eh. Inisip ko lang. Ang tagal-tagal mo na. Hindi ka pa din makabakrol. Yan ang Undertaker, impersonate. Undertaker yun. Sa mga di nakakalam. Sobrang layo, it could be anyone. Hindi ka pa din makabakrol. Okay, tapusin na natin to. No, sabag na eh. Tingin ko, more than an hour na rin to. Sana. Pero yun, Ralph, anything that you wanna plug or baka gusto mo... Last words. Papalo sila sa social media mo. Go! Yes. Please follow me on all social media pages. Meron ako Instagram, meron ako Facebook, Ralph Imabayashi lang lahat yun. For yung tag, it's at R. Imabayashi PW. Ralph Imabayashi Pro Wrestler na shinortcut ko. So, yun lang. Manood kayo ng FPW Astig sa YouTube kasi yun ang main product ng FPW. Tsaka kung gusto nyo maging wrestler, ay dyan si Ralph Imabayashi. Tinuruan ni Robbie Eagles. Ano pang credentials kailangan nyo? Kung yung na episode, marami tayong natutunan. What more yung every week meron tayong diba? Sa combo yun Ralph Imabayashi sa Mike Madrigal, combo. One of each. Sila, coaches din sila actually. James Idol Martinez. Si James. Coach din to. Turuan ko yung tumanga. Tanga ka dyan. Tayo lang dyan. Yan. Antayin mo hanggang mapagaliit ako dyan. So, yun. Again, please join Filipino Pro Wrestling Official para makakuha tayo ng update sa upcoming Secret Show. Oo nga pala. Lapit na. In 3 days yun. 3 days from this release. 3 days from now. Secret Base 3 days release. Not kayo. 3 days. Pay what you can yun. Ang ganda na ng una eh. Pay what you can. Yun lang masasabi namin. Kung gusto nyo pang makalaman ng more details, Facebook group ng Filipino Pro Wrestling. Para makita nyo yung matches, baka nandun yung mga favorite wrestlers nyo. And please don't forget to like, follow, subscribe Pinoy Wrestling Reviews on Facebook, Instagram, and YouTube. Yes. Okay. Give it up for Ralph Imabayashi one last time. Ito na, mawawala na yung video.